March 11, 2026. Isang araw lamang matapos mahalal bilang bagong Supreme Leader ng Iran, tinarget ng magkasanib na airstrike mula sa US at Israel si Mojtaba Khamenei. Bakit ba tinatarget ng US at Israel ang Supreme Leader ng Iran? Ano ba ang taglay na kapangyarihan ng Supreme Leader ng Iran at tila natatakot ang US at Israel? Yun ang tatalakayin natin sa video na ito. Ang posisyon na Supreme Leader ng Iran ay nalikha noong 1979 kasunod ng Iranian Revolution nang patalsikin ang dating hari na si Mohammad Reza Pahlavi at pinalitan ng pinakaunang Supreme Leader na si Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sa pagkakaupo ni Khomeini, ang dating sistema ng monarkiya na gobyerno ng Iran ay napalitan ng theocracy o theokrasya. Sa isang theokrasya, mga elemento ng relihiyon ang pangunahing may kapangyarihan sa isang bansa. Sa Iran, ang saligang batas ay nakaalinsunod sa Sharia o mga katuruan ng Islam at ang mga pinakamatataas na pinuno ay mga religious leaders ng Islam. Para mapaliwanag ko ng maayos ang theokrasya ng Iran, kailangan muna nating daanan ang kasaysayan at ilang parte ng mga katuruan ng Shia Islam. Kung hindi mo alam, ang mga Muslim ay nahahati sa iba't ibang mga grupo na may iba-ibang interpretasyon ng Islam at iba-ibang parte sa kasaysayan. Sa kwentong ito, ang pagtutuunan natin ng pansin ay ang isa sa mga pinakamalalaking grupo ng mga Muslim na tinatawag na mga Shia. Ayon sa paniniwala ng mga Shia, ang karapat-dapat na mamuno sa mundo ng Islam ay ang mga tinatawag na imam o mga tagapagmana ng propetang Muhammad na nagsimula sa kanyang manugang na si Ali. Si Ali ang pinakauna sa tinatawag na 12 imam at ang bawat kasunod na imam ay tagapagmana ng nauna dito. Ayon pa sa paniniwala ng mga Shia, ang ika-12 imam na si Muhammad al-Mahdi ay itinago sa tinatawag na minor occultation na naganap sa pagitan ng mga taong 874 hanggang 941. Sa minor occultation, habang nakatago ang ika-12 imam ay nagkaroon siya ng 4 na tagapagsalita. Matapos ang ika-4 na tagapagsalita ay hindi na ito nasundan at papasok na tayo sa tinatawag na major occultation. Sa ilalim ng major occultation, naniniwala ang mga Shia na ang ika-12 imam ay patuloy na nabubuhay hanggang sa kasalukuyan, ligtas kasama ng Diyos at muling magbabalik upang isaayos ang mundo. Ngayon, babalik na tayo sa Iran at sa pinakaunang Supreme Leader. Kilala si Khomeini sa kanyang katuroan na tinatawag na Velayat Faqih. Sa English, ang ibig sabihin ay Guardianship of the Islamic Jurist. Sa Tagalog naman, ang pamamahala ng isang eksperto sa batas ng Islam. Sa madaling salita, ayon kay Khomeini, habang hindi pa nagbabalik ang ika-12 imam, ang tanging karapat-dapat na mamuno sa mga Muslim ay ang isang taong eksperto sa mga batas ng Islam. Dito na pumapasok ang Supreme Leader. Kung papansinin ninyo, ang mga pangalan ng mga naging Supreme Leader ay laging may kadikit na salitang Ayatollah. Ayatollah Ruhollah Khomeini, Ayatollah Ali Khamenei, at ngayon, Ayatollah Mojtaba Khamenei. Ang Ayatollah o kung minsan ay Grand Ayatollah ay isang mataas na rangko sa mga Faqih. Kung ihahalin tulad natin sa simbahang Katoliko, ang mga Faqih ay ang mga pare. Ang mga Ayatollah ay mga kardinal na isang mataas na rangko ng mga pare. Sa simbahang Katoliko, maraming mga kardinal sa iba't ibang parte ng mundo at mga kardinal lang ang maaaring maging Santo Papa. Sa mundo ng mga Shia, may iba't ibang mga Ayatollah. Pero isa lang sa kanila ang maaaring maging Supreme Leader of Iran. Lilinawin ko lang na pagdating sa relihiyon, hindi magkatumbas ang Santo Papa at ang Supreme Leader ng Iran. Para sa mga Katoliko, ang Santo Papa ang pinuno ng lahat ng mga Katoliko sa buong mundo. Para naman sa mga Shia, ang sakop ng Supreme Leader ay sa loob lamang ng Iran. Kung matatandaan ninyo, ang gobyerno ng Iran ay isang theokrasya na nakaalinsunod sa Shia Islam. Kaya naman, ang Supreme Leader na pinuno ng lahat ng mga Shia sa Iran ay siya ring pinakamataas na opisyal sa gobyerno ng bansang Iran. Ngayon, pupunta naman tayo sa kung paano ang sistema ng gobyerno sa loob ng Iran. Para mas madali niyong maintindihan, ikukumpara ko ito sa gobyerno natin dito sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang demokratikong bansa. Ibig sabihin, ang mga opisyal ng gobyerno ay binoboto ng mga tao. Dito sa Pilipinas, meron tayong 3 sangay ng gobyerno, ang legislative, ang judiciary at ang executive. Ang trabaho ng legislative branch ay gumawa ng mga batas. Ito yung mga congressman at senador.
Ang trabaho naman ng judiciary ay mag-interpret ng batas. Ito yung mga Supreme Court at yung mga huwes sa mga mabababang korte. Ang executive branch naman ang siyang nagpapatupad ng mga batas at nagpapatakbo ng bansa. Andito ang presidente, ang gabinete, ang mga gobernador at mga mayor. Sa Iran, meron ding demokrasya at magkakahiwalay na sangay ng gobyerno na may iba't ibang uri ng kapangyarihan. Pero malayo ang sistema nila sa sistema natin dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas at doon sa Iran, pareho nating binoboto ang ating mga presidente. Dito sa Pilipinas, ang presidente natin ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno at hanggat hindi niya nilalabag ang batas, ang kanyang salita ay hindi maaaring mabali. Sa Iran, ang presidente ay hindi maaaring gumawa ng kahit ano na hindi pinapayagan ng Supreme Leader. Ibig sabihin, sa huli, ang Supreme Leader pa rin ang masusunod at hindi ang presidente na binoto ng mga tao. Dito sa atin, ang judiciary ay mga miyembro ng Korte Suprema at ang mga miyembro ng Korte Suprema ay pinipili ng presidente mula sa isang piling listahan ng mga kandidato na sinala ng Judicial and Bar Council. Sa Iran, ang pinuno ng judicial branch ay tinatalaga ng Supreme Leader. Ibig sabihin, sa huli, ang judicial branch ng Iran at ang interpretasyon ng batas ay nakadepende pa rin sa Supreme Leader. Dito sa Pilipinas at doon sa Iran, pareho nating binoboto ang mga miyembro ng ating legislative branch. Dito sa atin, ang mga congressman at senador, sa Iran naman ay ang mga miyembro ng parliament. Dito sa Pilipinas, ang mga panukalang batas mula sa Kongreso o Senado ay maaaring ibasura ng presidente. Pero sa kabila nito, may pwede pa rin gawin ang Kongreso at Senado para ipagpatuloy na maipasa ang batas kahit na wala ang approval ng presidente. Sa Iran naman, may tinatawag na Guardian Council at sila ang may kapangyarihang mag-aproba o magbasura ng mga batas na ginagawa ng parliament. Ang Guardian Council ng Iran ay binubuo ng 12 tao. Ang 6 sa kanila ay direktang tinatalaga ng Supreme Leader. Ang natitirang 6 ay tinatalaga ng Judiciary Branch na siyang itinalaga din naman ng Supreme Leader. Ibig sabihin, may control pa rin ang Supreme Leader sa kung anong mga batas ang maipapasa at kung anong mga batas ang ibabasura. Meron namang tinatawag na Expediency Council. Ang normal nilang trabaho ay maging tagapayo ng Supreme Leader. Pero sa mga panahon na nagtatalo ang Parliament at ang Guardian Council tungkol sa mga batas na ipinapasa, papasok ang Expediency Council upang pumagitna. Ang mga miyembro ng Expediency Council ay tinatalaga ng Supreme Leader. Kaya naman pag nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng Parliament at ng Guardian Council, kanino sa palagay nyo kakampi ang mga taong tinalaga ng Supreme Leader? Hindi ba sa Guardian Council na galing din sa Supreme Leader? Meron namang parte ng gobyerno na nililimit ang kapangyarihan ng Supreme Leader at ito ang Assembly of Experts. Ang Assembly of Experts ay binoboto ng mga tao. Pero bago sila tuluyang makaupo sa pwesto, kailangan muna silang payagan ng Guardian Council. Sa huli, ang mga Assembly of Experts ay mga taong pinili din ng Guardian Council na pinili ng Supreme Leader. Kung iisiping mabuti, sa komplikadong sistemang ito, lahat ng kapangyarihan ay nasa Supreme Leader pa rin. Ang mga opisyal at katawan ng gobyerno na hinahalal ng mga tao ay tila wala ring kapangyarihan sa bandang huli. Siya nga pala, ang posisyon ng Supreme Leader ay panghabang buhay. Mapapalitan lang ang Supreme Leader kapag siya ay pumanaw o may mangyari sa kanya na wala na siyang kakayahan para mamuno sa bansa. Pag nangyari yon, magsasama ang presidente, ang pinuno ng judiciary at ang pinuno ng Guardian Council at silang tatlo ang hahawak ng kapangyarihan ng Supreme Leader hanggang mahalal ang bagong Supreme Leader. Ngayon, pupunta na tayo sa kung paano napalitan si Ayatollah Ruhollah Khomeini sa kanyang pagpanaw noong June 3, 1989. Sa pagpanaw ni Khomeini, nagtipon ng Assembly of Experts at pinili bilang susunod na Supreme Leader ang kanyang malapit na kaibigan at nooy presidente ng Iran na si Ali Khamenei. Kung maaalala nyo, kailangan ay naabot ng isang tao ang rangkong Ayatollah bago siya mapili bilang Supreme Leader ng Iran. Si Khamenei ay isang Islamic expert pero hindi siya nakaabot sa rangkong Ayatollah. Dapat hindi siya pwedeng maging Supreme Leader. Pero malakas ang kapit ni Khamenei. Sa huli, binago ang mismong saligang batas ng Iran para maging legal ang pagpili kay Khamenei. Kung noon, kailangan mong maabot ang rangko ng Ayatollah para ikaw ay mapili bilang Supreme Leader, ngayon, kailangan mo na lang maging isang regular na faqih para mapili bilang Supreme Leader. Sa madaling salita, ang saligang batas ang nag-adjust para kay Ali Khamenei.
Sa pagpanaw ni Ali Khamenei sa isang airstrike na ginawa noong February 28, 2026, ang pumalit sa kanya bilang Supreme Leader ay ang kanyang anak na si Mojtaba Khamenei. Naging kontrobersyal ang desisyon na ito dahil una, hindi naman kilala ng publiko si Mojtaba. Isa pa, kung pagbabasehan ang mga naging statement noon ni Ali Khamenei nung siya pa ay nabubuhay, nasabi niya na hindi dapat pumasa ang kapangyarihan ng Supreme Leader sa kanyang anak. Kasi nga, isa sa mga pinaglaban ni Khomeini noon ay ang tanggalin ang pagkakapasa ng kapangyarihan mula sa hari papunta sa kanyang anak. Ang impluwensya daw ng IRGC ang dahilan kung bakit nahalal si Mojtaba bilang bagong Supreme Leader. Malakas daw ang impluwensya ni Mojtaba sa IRGC o sa Iranian Revolutionary Guard Corps. Bilang Supreme Leader, hawak na ngayon ni Mojtaba ang kapangyarihan ng buong gobyerno ng Iran. Hindi lang sa gobyerno ng Iran nagtatapos ang kapangyarihan ng Supreme Leader. Maliban sa IRGC, hawak din ng Supreme Leader ang Basij Militia at ang Iranian Military. Ito ang tatlong sangay ng buong puwersang sandatahan ng Iran. Maliban sa militar, hawak din ng Supreme Leader ang kapulisan at ang media ng Iran. Nasa loob din ng kapangyarihan ng Supreme Leader na magdeklara ng giyera kahit kanino niya gusto, kahit kailan niya gusto, at walang makakapigil sa kanya. Sinusuportahan din ng Iran ang ilan sa mga kilalang teroristang organization na gustong magpabagsak sa Israel at US kagaya ng Hezbollah, Hamas at mga Houthi. Ayon sa mga ulat, regular na bumibisita ang ilang matataas na opisyal ng IRGC sa mga grupong ito para magbigay ng pondo, ng mga armas at ng training. Kadalasan ding sumusunod ang mga grupong ito sa mga utos na nagagaling sa Iran. Ibig sabihin, kahit hindi gamitin ng Supreme Leader ang puwersa militar ng Iran, ay pwede niyang tirahin ang kanyang mga kalaban kagaya ng Israel at US gamit ang mga teroristang grupo sa labas ng Iran. Siyempre, andyan din ang di umano'y Iranian nuclear program na nagtatangkang gumawa ng mga nuclear weapon. Hawak din ng Supreme Leader ang nuclear program na ito. At kapag nakagawa sila ng nuclear bomb, walang makakapigil sa Supreme Leader para gamitin ito sa mga tinuturing niyang mga kaaway. Hindi lang ang ama ni Mojtaba ang nasawi sa mga airstrike na ginawa ng US at Israel. Ayon sa mga ulat, kasama ding nasawi sa mga airstrike ang kanyang ina, ang kanyang asawa at dalawa sa kanyang mga anak. Kung paniniwalaan ang mga ulat na galing sa Iranian media, nadamay din ang iba pa niyang mga kamag-anak. Hindi mo kailangang maging isang eksperto para masabi na siguradong malaki ang galit ni Mojtaba sa US at Israel. Sa isang sistema kung saan hawak ng iisang tao ang kapangyarihan sa gobyerno, ang puwersang militar at ang pananampalataya ng milyon-milyong tao, hindi na nakakapagtaka kung bakit para sa US at sa Israel kailangang mawala ng Supreme Leader ng Iran dahil isa siya sa mga pinakadelikadong kalaban at isa sa mga pinakamalaking banta sa kanilang seguridad.